Kahit may subsidy, kahit walang subsidy, kahit anong contribution, all of these issues, hindi mababawasan ang serbisyo ng PhilHealth. Hindi mababawasan ang bayad ng PhilHealth sa insurance claim. In fact, baliktad, padadamihin pa namin ang serbisyong ibibigay ng PhilHealth. Yan ang tiniyak ni Pangulong Bongbong Marcos sa gitna ng mga batikos tungkol sa hindi pagbibigay ni pisong subsidy sa PhilHealth. Umalma mismong kapatid ng Pangulo na si Senador Amy Marcos. Mabigat ang mga salitang binitawan ng senadora sa isang privilege speech. Kung katangahan at kabuktutan ng namamahala ng PhilHealth ang problema, solusyon bang parusahan ang mga naghihikasos na mga pasyente? Anya, sa halip na garantisado ang benepisyo ng PhilHealth members, kailangan pa nilang manlimos para sa medical assistance for indigent patients o MAIP. Mapipilitan ka ngayon manikluhod at pumila sa malalakas na mga opisyal na may MAIP. Sa pagdinig ng Senado kahapon, iginiit ng PhilHealth na tuloy-tuloy ang serbisyo nito kahit hindi mabigyan ng subsidiya. Pero hirit ni Senate Committee on Health Chairman Bongo, hindi nga nito mapababa ang out-of-pocket expenses ng mga miyembro nito. Kung tumaas ang inyong counterpart ng PhilHealth pag na-admit tayo, hindi na nila kailangan lumapit magmamakaawa sa PCSO, sa DOH, sa DSWD, sa politiko. Para kay Marcos, isa lang ang zero PhilHealth subsidy sa maraming problema sa 2025 budget. Bukod sa iba pang paglabag sa proseso, batas at mismong konstitusyon. Kaya naman muli siyang nanawagan na ibalik ang General Appropriations Bill sa Kongreso. Sa halip na i-veto o ibasura lang ng Pangulo ang ilang probisyon nito, duda niya mali ang advice sa kanyang kapatid. Para sa akin, wag naman pinapahamak yung aking kapatid. Hindi sapat ang line item veto. Kasi malalim at matindi ang mga problema ng very bad budget na ito. Para kay Senator Marcos, mas mabuti pang magkaroon ng reenacted budget sa 2025 o ipatupad ang isang lumang spending plan kaysa tuluyang isabatas ang anyay unconstitutional, illegal and immoral na panukala. Pero kaya pa raw itong remedyohan kahit Christmas break na. Hindi kailangan umabot sa reenacted budget. Kaya kabulin to eh. May araw pa. Huwag na tayo muna masyadong magbiyahe at magbakasyon. Tulad ng sinabi ko, mahihirap, wala namang bakasyon, wala namang biyahe. Para sa impormasyong napapanahon at on demand, Amor Santos, Newswatch Plus.